Hindi umaasenso mga OFW. Kamusta nga pala si Orly Cabillo? Mabagal na proseso. Ito ang kwento ng isang OFW. Bago ka mag-abroad, sinabi mo sa sarili mo na 2 taon lang ako doon. Maximum 5 years. Yan ang sabi ko sa sarili. Bago ako makapag-abroad at nakapag-desisyon na ako na mangingibang bayan at pag-iipon lang ng konti. Yan naman ang karamihan na sinasabi. So, tulad ng ibang OFW, tulad ng ibang mga nangarap, mga ibang bansa, yan din yung sinabi ko sa sarili ko na 2 taon lang, maximum 5 taon. Uwi na agad ako. Pero ngayon, ito na po ang aking pang 13 years dito sa... So, nangyari, syempre, pag punta mo sa abroad, hindi mo pa alam yung sitwasyon mo. Hindi mo pa alam yung mga kakaharapin mo. Hindi mo pa rin alam yung mga galawan sa ibang bansa. Nag-abroad ako, nagpasya ako at nakapag-desisyonan. Mabilis lang ang gusto kong plan. 2 taon at 1 lang ang pinakamahaba. Dahil hindi mo nga talaga alam kung ano yung nandito. Hindi mo alam yung sitwasyon, hindi mo alam yung mga kakaharapin mo. Ikaw sa sarili mo, para kang isdang nilagay sa dagat na ang sanay na galawan mo lang maliit na espasyo. So, syempre, yung mga captive na animals, pagka pinakawala mo sa wild, hindi maninibago yan. So, inalis mo siya. So, ikaw bilang naninirahan sa bansa natin, naninirahan doon sa lugar na nakasanayan mo, at bigla kang lumipat ka sa ibang bansa, o kahit saan lugar, ibang bansa, syempre, ikaw, maninibago ka. Hindi mo pa alam yung mga gagawin. Hindi mo naman alam talaga kung anong meron Pag nag-ibang bansa, hindi mo alam yung ang alam mo lang sa mga OFW, pag umuwi, napakaraming pera at napakaraming pasalubong. Yun lang alam mo. O, sabi mo, so syempre, ang impression mo, ganun din yung gagawin mo. Pero hindi mo alam, pagdating mo doon, pagsabak mo. Kasi pumunta po ako dito, wala pa akong trabaho. So, naghanap tayo ng paraan. Makahanap tayo ng work. Ibang way nga. So, pagpunta ko, wala talaga akong alam. Hindi ko alam yung talagang zero ka kasi. Pag lumipat ka ng bansa, you will start from zero. Zero knowledge, zero experience. Kasi sasabihin nila, wala kang experience dito sa bansa na to. Ganun yan. Pag ikaw maghanap ka pa lang. As in zero lahat. Hindi mo alam kung meron ka alam na doon ka titira. Pero syempre, hindi pa yun yung permanent mo. Hindi pa yun yung pinakatuluyan mo. Although may kamag-anak po ako, may mga adjustment po ako. Pero syempre, as your own, iba yung gagawin mo. Iba yung diskarte mo sa buhay. Pagdating ko sa abroad, ayun, syempre, nag-observe, marami kang obserbahan. As in, zero kasi talaga So, way ng pamumuhay ng mga tao, way ng kung paano kumilos, syempre, iba po ang rules dito compare sa Pilipinas. So, ikaw, makikibagay ka. I-adapt mo yung sarili mo kung paano kumilos yung mga tao na marami naman pong makabayan na nagpunta rin dito. Siyempre, ikaw din sa sarili mo, alam mo yung disiplina mo, alam mo kung paano mo disiplina. So, ako as an newbie, yung say nung bago, kasi nga, ang alam ko lang, nung nasa Pilipinas kasi ako, hindi ko pa burden yung bahay, hindi ko burden yung electricity o water and electricity. Ano pa ako dun sa, I'm deciding on my pay. Hindi ko yung burden, pati pagkain. Pero, nung nag-abroad ako, kailangan mo pala, nga pala, bayad, ganun. Hanggang sa syempre, na-realize mo na may mga adjustment kang gagawin. At the same time, yung mga old budgeting system mo sa katawan mo, yung nakagisnan mo, hindi na po siya uubra, mga nakagawian mo. So, ikaw mag-a-adjust ka sa sarili mo. And at the same time, mapapag-isip-isip mo na matagal pala akong titigil dito. Hindi pala madali. Kasi nga, akala natin, mabilis lang. Siguro, ito yung mga karaniwang nakikita kasi natin nung nasa Pilipinas tayo. Especially yung mga taong galing Saudi, no? Ito po yung konting obserbasyon ko, maaaring may pagkakaiba o may konting pagkakaiba. Yung mga sa Saudi po, yung mga kinalakihan natin before, sila po ay free ang accommodation for some employees, hindi naman po lahat. So pagka ganun po ang sitwasyon mo, at the same time, hindi po yung mga nag-Saudi nung araw or sa ngayon po, siguro medyo nagbago na yung panahon. Hindi po sila nakakapagliwaliw sa Saudi, hindi po sila nakakalabas or wala naman silang libangan na pagkaagastos. Yung mga pera ng OFW no, naiipon lang. Kaya anong nangyayari? Talagang napupondo yung dun sa mga bagong panahon ngayon po, nag-adjust na tayo. Pagka, halimbawa, sagot mo na yung bahay mo, sagot mo na yung lahat, pagkain, yung mga basic needs na kailangan mo. Tapos, ikaw mag-e-enjoy ka pa, magre-relax ka pa. So, magbe-break even po yung in and out nung sweldo mo or ng finances mo. Naisip ko, hindi pala ganong kadali yung pinaplan. Hindi pala mabilis. Hindi pala yun yung naaayon sa plano ko. So, ikaw, dahil nandito ka na, magbabago yung plano. So, ano ba yung mga na-realize ko? Mga pagkakataong naisip ko na mabagal pala ang progreso ng OFW. Ito po yung mga konting aral o konting insights ko na napulot during those experience. Unang-una, there's no shortcut. Kung meron kang ginogol sa buhay mo, sigurado, hindi shortcut yung goal. Wag yung reward ko ang iniisip mo. Kasi baka iniisip mo, gusto kong magka-iPhone. Pangungutang mo, di may
iPhone ka na. So, yun ay reward. Hindi po yun goal. Kahit kailan hindi po naging goal. Mga material na bagay or leisures. So, wag natin i-classify na goal ang isang reward. Ang goal is something na tulong ka sa ibang tao. Yan natin. Wala pong shortcut yan. Kung nanonood po kayo ng Naruto, which is in my era, sabi nga, walang shortcut sa pagiging. So, sa lahat ng bagay, ganun din yun. Walang shortcut. May gusto ka mangyari sa buhay mo. Buhay mo muna yung sarili mo, tsaka yung mindset mo. So, ano pa yung mga key takeaway na anong experience natin? So, learn and adapt. So, unang-una, kailangan matutunan mo yung way mo ng pamumuhay sa paligid mo. Hindi adapt na, i-adapt mo yung kung yung ibang tao, halimbawa, syempre, ikaw, bagong OFW ka, sasama ka dun sa mga old-timer na OFW, which is malalaki na yung sweldo. Pag inadapt mo yung lifestyle nila, hindi ka makakasabay kasi ikaw bago lang. Pag bago po dito, ewan ko po sa ibang bansa, what I mean dito, when I'm here in Middle East, pag bago ka, wala kang GCC experience, mababa pa sweldo mo. You cannot adapt the expenses of old-timers compare na ikaw, halimbawa, bago ka lang. Wag kang sasabay doon. Ang ibig ko sabihin, adapt mo kung ano lang yung kaya mo. Hindi yung tipong dahil sila yung kasama mo, i-adapt mo rin yung way ng pamumuhay nila. Hindi ganun. So, learn and adapt. Maaaring mag-learn ka sa pamamaraan, paano ka kumita income or mapaunlad yung sarili mo. Hindi learn na natutunan mong mas gumastos. So, magkaibang bagay po yung mag-learn, ganun pala maging maunlad. Hindi po maunlad yung malakas kang gumastos. Hindi po pagiging maunlad yun. Hindi po maunlad ang tawag dun sa mga taong naka-iPhone o taong maganda, naka-brand yung mga damit, sapatos. Hindi po maunlad ang tawag doon. Baka po siguro ini-enjoy lang nila. Ito po yung insights dyan. Maaaring ini-enjoy lang nila yung pinagtabawan nila. Number 1. Number 2, maaaring yun yung way nila pangtanggal ng stress. Number 3, maaaring gusto lang nila sumabay sa uso at ipakita sa mundo na meron sila nun. So, hindi po ganun na ang pag-learn and adapt. Number 4, wala. Gusto mo lang kasi yun yung nasa barkada mo. Di parehas kayo, no? Ikaw, nasa yun na yan. Alam mo na yung ibig ko sabihin. Ano pa yung isang key takeaway? Magkakaiba po ang tao. So, ano pa yung isang key takeaway na natutunan ko na pwede ko maibahagi sa inyo? Be humble at any time. Any time of your life, be humble. Kasi pag alimbawa, di ba pag nakapag-abroad ka tapos kumikita ka na ng medyo mas malaki kumpara sa Pilipinas, medyo ikaw tumataas na rin minsan yung tingin mo sa sarili mo. Hindi ka na nagiging humble. So syempre ikaw, you're still a human being. You humble yourself kasi pagka ikaw iniisip mo na, uy, malaki naman na sweldo ko eh. So ikaw, hindi ka na natatakot na gumastos. Yan. Kaya sasabi ko, humble yourself kasi pagka iniisip mo sa sarili mo na marami ka ng panggas, marami ka ng pangganyan, malamang malalagay ka rin dyan sa sitwasyon baka hindi mo gustuhin. So, yan yung mga tricky takeaway. Marami pa po dyan. Baka madaanan din po natin. So, yan yung mga dahilan. Yan yung mga natutunan natin bakit mabagal tayo progress. And sa ngayon, nag-a-adapt natututo pa rin tayo sa puntong ito, ating buhay. And maaari natin share. Ba't ko nga pala ito ginagawa? Pala ako nagbibideo ng ganito, nag-share ng mga ganito. So, dun sa mga tao, sa mga kabayan natin o kababayan natin na gusto mag-OFW, ito po yung mga bagay na pwede mong harapin, pwede mong pagkaban po kasi natin dito wrong impression. So, dahil nakikita natin yung mga OFW na pag umuwi mapakaraming pera. So ikaw gusto mo rin sumubok. Nagkamali tayo ng inakala natin na pag nag-abroad tayo ganun din mangyayari sa atin. So magkakaiba po tayo ng position sa buhay, magkakaiba tayo experience and magkakaiba tayo ng kapala. At least kung mapanood mo to, magkakaroon ka ng idea kung paano mo. Kung natripan po itong mga ganitong usapin, please join my group po, Dumidiscarding Pinoy. Lagay ko po yung link sa baba. Pag-usapan po natin yung mga bagay na pwede magpa-unlad. Ayun, kung hindi mo naman po alam kung ano pa yung gagawin mo sa mga, kung ikaw ay nag-iipon, disiplinado ka sa pera, at sa bangko mo lang nilalagay ang pera mo at okay naman na yung emergency fund mo, at di ka maalam magnegosyo, hindi mo alam kung gagawin mo sa pera mo, kakaingin lang yun na inflation, maaari ilagay mo na lang siya sa security mo. You buy an insurance, a protection for yourself and for your family. And kung hindi naman, di ilagay mo na lang sa property. Yung property, araw-araw po nag-appreciate yan. So, doon na lang po yung pinaka-best way. Kung hindi mo talagang trip magnegosyo, kung hindi mo trip mag-invest kung saan-saan, dito lang po yung kayang-kaya ko po kitang i-guide and tutulungan po kita. So, ayun lang. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!